Sir Peter John, kumusta po ang inyong PTE exam? To be honest, hindi ko talaga kinabisado yung essay na template. As in, na-strain na kami, nandun na kami, hindi talaga siya pumapasok sa utak ko. So, yung question lang ng essay was, how can you support the topic na kaya ba ng student na mag-work, na mag-study while working? Oh, okay. So, yung ginawa ko, sinample ko yung life ko sa Australia. Yeah, yung that's ginawa correct. ko, so may mga pattern, may mga template naman ako na may mga words naman ako na nakuha siguro first or parang mga couple of phrases lang sa template. Ginamit ko siya then. Okay. I set a sample myself, ginanon ko lang siya, tapos kwento ko yung buhay ko hanggang sa umabot ako ng 260 words. Una yung read aloud ko, okay. Repeat sentence was okay din. Okay naman, describe image ko, okay siya. Repeat sentence ko. Finalo ko lang yung tips mo na kung ano yung pick up mo. Yun, yung speaking ko, so maraming score. Wow, taran. Speaking ko is 71. Wow, ang taas po. Ayun, nakikita ko, ma'am. Okay, 7. Ang taas ng speaking nyo. Using our tips, right? Oo. Okay, then, sa repeat sentence. 61. Okay. Reading ko 61, listening ko 56, then writing ko 66. So overall, 59. Ang taas pa rin ng writing nyo kahit di nyo memorize ang template, no? Oo. Kaya sabi ko sa inyo, kahit di nyo memorize ang template, as long as alam nyo ang gagawin, madali. Yung mga tips mo na gumamit ako ng however. Okay. Gumamit ako ng moreover, tapos yung mga kama. Summarize written text. Na feeling ko na perfect ko din yun. Yes. Saka halos lahat ng fill in the blanks na kuha ko siya. Very good naman. Na-intimidate ako kasi parang halos, kasi ako yung pinakalas na pumasok sa room eh. Narinig ko talaga, as in, narinig ko na parang yung well prepared sila, as in, kabisa, yung the way sila magsalita, napaka-firm. Ako, doon pa lang sa introduction, nabulo na ako eh. Okay. Nabulo na ako eh. So, then nung nag-start na ng aloud, finalo ko lang yung text mo na like sa 40 seconds, basahin na yung in your mind or basahin mo yung kung hindi kayo familiar sa words. Like, ginawa ko yung meron akong na-encounter na 4 question na medyo mahirap i-pronounce. So, sa sample, natapos ko nabasa yung 40 seconds ko, meron pa akong time. So, inulit-ulit ko yung words na yon para practice nyo. Naging sa 10 question na nadala doon, napaka-smooth ng. Wow. Dahil sa mga suggestions na binigay sa inyo, right? Sa mga tips. Okay, how about naman po sa inyong written lecture? Written lecture ko out of 7, 6 po yung confident ako, 6 po. Kasi na-copy ko yung mga keywords lahat, halos lahat na-copy ko siya and using the template na this lecture talks about blah 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 and like this. Hindi ko rin siya masyadong pinakomplicate pa, pinasimplihan ko lang. And I conclude, in conclusion, so parang kung ano yung sinabi dun sa huli, yun na lang yung sinabi ko na para hindi na siya maging komplikado pa. Alright po. So, based on your experience po and your result, Sir PJ, ano po yung inyong feedback sa ating naging review, sa ating mga naging one-on-one coaching po? Feeling niyo po ba talagang nakatulong siya para at least ma-achieve or mas mapataas pa yung inyong score? Oo, super ma'am. Kasi feeling ko without your guidance, hindi ko siya ma-achieve kasi napaka-helpful ng tips mo. Kasi hindi ko naman alam kung paano ganito, ganyan. Malaking bagay yung pag-coach kasi you're giving us heads up kung ano mangyayari sa exam. Correct. Yung mga expectations. Nag-expect talaga ako ng mga hard questions. I was really expecting the hard questions pero yung mga dumating, napaka-easy. Tapos yung mga question doon, what is, ano tawag mo sa sun, sample, di ba may sunrise, sunset, ano tawag mo doon sa, anong sun lumalabas doon? So yung mga ganong questions. So sa display image mo, lumabas yung bar graph, line graph, pie graph. Tapos meron dun parang 3 bar graph ata tapos 2 line graph so 5 yung describe image ko eh. Okay. Listening ma'am. Opo. So grabe yung first 3 video ko, British accent talaga siya. So una ang hirap intindihin kasi British accent na. Pero mga keywords. Oo, pero nakuha ko pa rin ng mga keywords kasi like gumagano lang ako sa headphone ko. Yes. Gumagano talaga ako. Pero yung tips mo na pagkasagot mo, click, ganun. Yes, wala tayong dapat aksayahing oras. Alright, for the last thing po, we would like to ask for a short introduction. I'm Peter John Robles. I live in Sydney, Australia. So, nag-take ako ng PT exam for my permanent residency application. So,
I wanted to share my experience for studying PTE na at first it wasn't really easy kasi I had to adjust my work. Yung ginawa ko, nag-book po ako ng lesson kay English Charlie for 1 week. Then at first hindi ko alam kung paano namin mamamaximize ni Ma'am Kath yung time kasi every day 2 hours lang yung lesson, then busy pa sa work. So hindi din siya madali una. Pero nung mga times na nakukuha ko na yung mga binibigay ni Ma'am Kath na advice, so doon na nagigets ko kung ano talaga yung mga kailangan need na gawin sa pag-take ng exam at mga hindi na kailangan gawin sa pagdating ng exam. So why I recommend English Charlie kasi yung coach ko po is napakalakas na magturo. Then she gave me tips every time na alam niyang mali yung the way I handle the mock test or gawing give ako ng example. Pag alam niya po mali, kina-correct niya agad ako. So it really helps me a lot kasi I am a first taker. I am a first taker. So I'm very happy kasi first taker ako. Then in-apply ko na talaga yung tips ni Ma'am Kath sa akin. And dun yung pagdating sa exam na parang sa una lang yung kabay, yung pag-upuna. Pero nung nag-start na yung exam, pag alam mo na yung gagawin mo, nasa isip mo na yung mga tips na binigay ng coach mo, the rest will follow The rest, napakadali lang siya ng exam. Well, some point nasabi natin na mahirap naman talaga yung English, oo. Pero yung kaya nga may coach kasi lahat ng tips na binigay ni Ma'am Kath sa akin, sinunod ko lang. Then, lahat ng mga hindi dapat gawin, huwag gawin. So, yun, that's the reason why I recommend English Charlie. Alright, thank you so much po, Sir Peter John. Yeah. Actually, we are very glad din po na na-meet namin kayo, natulungan namin kayo. So, from that, ma-achieve nyo na yung inyong pangarap na permanent residency in Australia. Thank you so much, Sir Peter John. Any other comments, any other advice to our PTE test takers? Mag-pray lang kayo, mag-pray. Mag-pray lang and focus lang din. Focus lang. Okay. Thank you so much po, Sir Peter John.